ang kalagayan sa Women's Correctional Institute. Napakahirap po, sir, nang nakakulong ka na. May sakit ka pa, tapos wala ka pang pera. Ang sakit. Ako at sa mga kasamahan ko, nanaway mabigyan po ng pansin ang lahat ng mga may karamdaman na mapagamot at huwag nang hayaan na ito ay lumala. Ang dahilan ng mga sunod-sunod na pagsabog. Patay na daw. May nasabugan daw. Ganito nagsisimula ang araw sa loob ng Women's Correctional Institute. Denumero ang bawat oras na lumilipas. Ang koreksyonal ay pinakamaliit sa 7 major prison facilities na pambabae sa bansa. 500 ang kapasidad ng institusyon, pero sa kasalukuyan, umaabot sa mahigit 1,600 ang bilang ng mga inmate. Sa aking pag-iikot sa loob ng koreksyonal, isa-isa kong nakita ang maraming problema. Sa dami ng bilanggo, alas 10 pa lang ng umaga, nakapila na ang mga inmates para sa rasyong pananghalian. Kung congestion ang pag-uusapan natin, kung meron pang mas extreme sa salitang malala, napakalala na. Meron tayong isang bahagi ng building na sa sahig sila natutulog. Sa araw, wala. Makikita mo malinis, maayos. Pagdating ng gabi, nakalatag na yung kanilang mga higaan, doon sila natutulog. May kalumaan ng main building kaya hindi na ito ligtas, lalo na kung madaragdagan pa ang kanilang bilang. Binutas na rin ang ilang bahagi ng mga dormitoryo para magkaroon ng ventilation. Kulang rin sa palikuran kaya ang ilang bahagi ng institusyon ginawa na rin pansamantalang CR. Sa sobrang kakulangan sa espasyo, ang dating mess hall, library, pati koridor, ngayon ay dormitoryo na. Halo-halo rin pati mga preso, mapa-maximum, medium o minimum security. Pati seguridad ng institusyon ay may problema na rin. Dapat raw kasi isang gwardya sa bawat 10 preso ang bantay. Pero dahil sa kakulangan ng gwardya, 2 lang ang nagmamando sa may 1,600 bilanggo kada araw. Kaya may pagkakataong mismong kapwa inmates nila ang tumatayong bantay sa mga brigada. Pag merong emergency na itatakbo ang isang inmate, lalabas natin ng hospital niyan. Walang pwedeng mag-escort, huhugutin natin yung keeper. Yung naka-duty naman dito sa labas na marunong mag-drive, yun ang magdadrive ng ambulansya. Pag nadagdagan pa yung emergency, yung last keeper na yan, huhugutin pa natin yan. Malaking suliranin din daw ng institusyon ng kalagayan ng pangkalusugan sa koreksyonal. May infirmary nga sila pero isang doktor at 3 nurse lang ang nagjo-duty. Kaya mga inmates din ang nagbabantay sa ibang pasyente dito. Bukod dito, kulang din daw ang supply nila ng gamot. Minsan, yung ibang pasyente, ilan yung gamot may ibibigay mo dapat sa isang sakit. Yung hindi na kaya rito sa infirmary, pinadadala pa namin dun sa ibang hospital, government hospital. Ang problema namin din doon, yung mag-maintain dun sa labas. Wala raw kakayahan ng karamihan sa pamilya ng mga inmate para tustusan ang kanilang gamutan. Tulad na lamang ng 40 taong gulang na si Lilia, niya tunay na pangalan. Nahatulan siya ng 9 na taong pagkabilanggo dahil sa kasong estafa. Masela ng kanyang kondisyon dahil nasa stage 3 na ang kanyang Hodgkin's disease o cancer sa lymph nodes. Numpisahan po nila po ako ng chemotherapy, sir. At sabi po ng doktor na dapat dire-diretso pong gamutan ng chemo, 12 session po. Pero sa kawalan po ng financial, umabot lang po ako ng 6 po, sir.
Dahil dito, kumalat na ang cancer sa kanyang lieg, dibdib at balikat. Kaya hiling rin niya na sana'y may tumulong sa kanya upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan. Ako at sa mga kasamahan ko, nanaway mabigyan po ng pansin ang lahat ng mga may karamdaman na mapagamot at huwag nang hayaan na ito ay lumala. Ang iba naman daw bukod sa malayo ay pinabayaan na ng mga kamag-anak at mahal sa buhay. Inaano nga namin sa social worker, sa NGOs, pero hindi rin nasusustain. Kulang pa rin talaga. Para matulungan yung pasyente, sinasabi namin sa brigada, kahit pa-5 piso, kasi 1,006 sila, almost 1,700, nakakakuha din kami. Pero hirap. Nakaka-depress nga eh. Kasi meron ka bang magagawa kaso wala kang magamit, wala kang access doon sa yung dapat mong gawin. May 25-bed capacity ang ospital, pero dahil karamihan sa mga may sakit ay may TB, kulang ang isolation ward, kaya inalis na rin ang mother's ward para sa mga buntis at bagong panganak. May iba nga ho, sabi ko, bakit itong inmate na to ayaw magpagamot, ayaw magpadala sa hospital. Iniisip niya kasi yung pamilya niya walang tutulong sa kanya. So, iniisip niya mabibigatan ng institusyon o walang pera ang institusyon. Parang naghihintay na lang siya ng kamatayan niya. Ngayon, kalagitnaan pa lang ng taon, 9 na inmates na ang namamatay dahil sa malubhang sakit. Mahigit 1.3 billion pesos ang budget ng Bureau of Corrections ngayong taon. Mahigit 46 million ang nakalaan para sa koreksyonal. Pinakamaliit kung ikukumpara sa iba pang mga piitan. 50 pesos lang ang budget sa pagkain, habang 3 piso naman para sa gamot sa bawat preso kada araw. Ayon sa isang nutritionist, hindi ito sapat para matugunan ang sustansyang kailangan ng isang tao, lalo na kung may sakit. So we need to consider kung ano yung medical condition ng isang inmate. Let's say kung hypertensive, medyo mas kailangan tutukan yung diet niya. Kailangan walang masyadong mantika, walang masyadong maalat, and alaga ng fruits and vegetables. Maaari kasi itong makaapekto sa mga inmates kahit na yung walang sakit. Pwedeng manghina yung resistensya nila and it would lead to sakit din. No? At saka syempre medyo siksikan din sa mga correctional institutions, kaya pa pwedeng magkahawaan, di ba? Aminado ang Department of Justice na kulang nga ang pondo ng institusyon, kaya maraming pagkukulang sa pasilidad. Yung budgetary requirements, na ito naman ay nanggagaling sa Kongreso. Natuwi ng mga budget season, katulad ngayon, naglalagay na kami ng mas malaking budget proposal. Kaya lang hindi siyempre nabibigay. 2 taon na sa correctional si Aling Cora, di niya tunay na pangalan. Itinuturing din siyang medical abstract. Grabe na kasi ang sakit niya sa puso, TB, diabetes at goiter. Napakahirap po, sir, nang nakakulong ka na, may sakit ka pa, tapos wala ka pang pera. Ang sakit. Nakapiit sa Correctional Women's Institute, dobleng pagdurusa ang pinagdaraanan. Apektado rin sila sa sistemang lalong nagpapahirap sa kanilang paglaya. 2 taon na sa correctional si Aling Cora, di niya tunay na pangalan. Ang loob ng infirmary ang nagsilbi niyang kulungan buhat ng iginupo siya ng matinding karamdaman. 1994 nang makulong siya dahil sa salang illegal recruitment at estafa. Life sentence ang hatol sa kanya. Napakahirap po, sir, nang nakakulong ka na, may sakit ka pa, tapos wala ka pang pera. Ang sakit. Nagsikap po ako sa sarili ko na maglaba ng mga damit na kasamahan ko dito. Binibigyan po ako ng mga kasamahan ko dito ng 20, 50. Iniipon ko yun, sir, para lang makabili ko ng gamot.
Itinuturing din siyang medical abstract. Grabe na kasi ang sakit niya sa puso, TB, diabetes at goiter. Medical abstract ang tawag sa mga bilanggong may malubhang karamdaman. Bukod dito, operada na rin siya sa gallbladder. Namamanas na ang kanyang paa, kaya hirap na ring maglakad. Sa ilalim ng batas, binibigyan ng pagkakataong makalaya ang isang presong may sakit ng mas maaga sa iginawad na sentensya. Basta meron ka talagang diagnosis na terminally ill, ipapadala yun sa Board of Pardon. Kasi may supporting papers ka rin. Tapos, ang Board of Pardon, aside from sa abstract ko, tumatawag sila ng doktor from any government hospital. Sila nag-a-assign, bali double check. Pero sa kabila ng kanyang malubhang kondisyon, hindi pa rin naaprubahan ng Board of Pardons and Parole ang kanyang release papers. Hinihiling ko nga sa Panginoon na maawa si Madam Arroyo na pirmahan na po kami, lalo yung mga matatanda na may sakit. Hindi na naman po kami makakagawa ng masama dahil sa kalagayan namin. Today na kasi we have no record yung nawala siyang petisyon sa amin. Ang medical abstract issued by the Bureau of Corrections, pinakukumpirm pa namin yan sa physician ng DOH, Department of Health, kung totoo nga na talagang terminally ill ang isang prisoner. Di lang ang taglay na kapansanan ng nagpapahirap kay Lola Shoni, di rin niya tunay na pangalan. 68 anyos na kasi siya, kaya ramdam niya ang panghihina ng katawan dahil sa katandaan. Nahihirapan na rin po sa tagal na rin. Tsaka ang isa pa po, hindi na rin naman ako palaging napupuntahan dito ng aking mga kapatid. Kasi ako po naman ay wala naman po akong anak, single po ako. 20 taon na siyang nakakulong dahil sa kasong illegal recruitment. Nag-apply siya ng executive clemency, pero na-deny ito. Kailangan pa raw niyang hintayin ang edad na 70 bago muling makapag-apply. Kaya tila nawawala na siya ng pag-asa. Iba na rin po yung sarili niyong pamilya ang dadamay sa inyo. Yung mga prisoners na below 70 years old, ang nag-a-apply doon, yung implementing rules and regulations ng Board of Pardons and Parole, insofar as recommendation for executive clemency is concerned. Kaya nga lang, meron tinatawag na minimum requirements na dapat sundin ng prisoner bago mapag-aralan ng mga members ng board ang kanilang mga kaso. Ayon kay Attorney Rachel Ruelo, Superintendent ng Correctional Institute for Women, masyadong mahigpit ang guidelines ng Board of Pardons and Parole. Kahit nasabi natin terminally ill ka, malapit ka nang mamatay, o you are 70 years old, 80 years old, at may lumilitaw na pending case, hindi ka maaring ma-qualify for executive clemency. Malaking kabawasan daw sana sa overcrowding ang may halos 200 inmates na matatanda at may sakit sakaling makalaya. Para saan pa lahat ng aming rehabilitation programs? Hindi naman na nila mapapakinabangan yung paglabas. Kasi it's either na matanda na sila, mahina, may sakit. Good kung meron pang pamilya na maghihintay sa kanila at mag-aalaga sa kanila. Halimbawa raw dito ang kaso ng pinakamatandang preso sa koreksyonal, ang 88 anyos na si Lola Felisa, hindi niya tunay na pangalan. Nahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong noong 82 years old siya dahil sa pagbebenta ng shabu. May mga anak pa po ba kayo? Wala, namatay na isa. Nag-iisa lang po ang anak ninyo? Wala, namatay. May apo po ba kayo? Wala po. Wala. Wala, solo na lang ako sa buhay. Mag-isa na lang po kayo sa buhay. Ulyanin na siya ngayon at hindi na kayang kumilos mag-isa. It is mandated by law that a prisoner convicted of a crime should be confined, regardless of age. Nagiging mitigating lang yun. Mitigating in the sense na bumababa yung sentensya.
Ayon sa UP Center for Women's Studies, kailangang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng sistema ng hustisya at mga patakaran sa pagkukulong at pagpapalaya sa mga babaeng preso, lalo pa at karamihan dito ay mga non-violent at petty crimes lamang daw. Titiisin mo pa yung overcrowding, yung lack of health facilities, yung lack of adequate living space man lang di ba? Yung hindi ka mabisita ng pamilya mo, yung wala namang binibigay na tulong yung lipunan natin para dun sa mga anak na naiiwan. Ayon sa Department of Justice, tinututukan na raw nila ang mga kaso ng mga may sakit at matatandang pasyente. We have made the first right step, which is to determine the real problem and in terms of having a list, sino ito, ano ang rason, nasa saan sila, at paano. Natatagalan din daw ang pagproseso dahil sa kakulangan ng papeles na isinusumite ng mga aplikante na kinakailangan sa pag-aaproba ng kanilang paglaya. Kunyari, nag-apply, naaprubahan na ng board, i-require itong mga inmates mag-submit ng mga documentary requirements. Dito nagtatagal dahil kuminsan wala na rin mag-asikaso sa kanila. Sana maging mabilis ang pagtugon ng pamahalaan sa pag-aasikaso ng paglaya ng mga bilanggo, lalo na ng mga matatanda at may karamdaman. Nang sa gayon mabigyan ng isa pang pagkakataong maituwid ang kanilang pagkakasala kahit sa maikling panahong nalalabi sa kanilang mga buhay. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. December 30, 2000, naganap ang isa sa pinakamalagim na pagsabog sa bansa. Nagsisisi ko bakit nasakay ako doon sa tren na yun. Sa isang maputik na lakaran sa isang malayong probinsya. Just sa survivor kay Paolo. Isang pasyente ang tatambad kay Doc Ferds. Paano kaya nalagay sa emergency ang buhay ng ibong ito? At sa pagpapatuloy ng adventure ni Kiko sa Samar, saksihan ng mga kwentong cave survival. Inaabangan niya itong mga crickets. At ang mga nakamamanghang tanawin ng lugar. Miyerkules sa Born to be Wild pagkatapos ng saksi. Tila muling gumapang ang hasik ng terorismo. Nung nakarang linggo, 4 na malalakas sa pagsabog ang yumanig sa ilang lugar sa Mindanao. Sa mga naganap na pagsabog, 7 ang iniwang sawi at mahigit 6 na po naman ang sugatan. Patay na daw, may nasabugan daw. Hindi na bagong karasang ito, pero tila paulit-ulit na nangyayari. December 30, 2000, araw ni Rizal. Naganap ang isa sa pinakamalagim na pagsabog sa bansa na kumitil sa buhay ng mahigit 20 katao at iniwang sugatan ang maraming biktima. Isa na rito si Joel, 28 taong gulang nang maganap ang trahedya. Ihatid niya sana ang kaibigan niyang si Jovelyn sa bus station. Pauwi kasi ito sa probinsya. Pero hindi na nila narating ang dapat na paroroonan. Nangyari ang hindi inaasahan. Paswerteng nakaligtas si Joel, pero naputol ang kanyang mga paa at sa kanyang katawan, mababakas ang sugat at peklat na iniwan ng pagsabog. Hindi niya inakalang sa araw ding yun, tuluyang mamamaalam siya sa kanyang kaibigan. Hindi kasi nakaligtas si Jovelyn sa insidente. Nakikita ko na nauulit sa pangyayari sa akin na pare, pinakita sa TV,
Pag anniversary namin, December, pinapakita nila. Nakikita ko na nagsisisi ko bakit nasakay ako doon sa tren na yun. Hindi nagtapos sa Rizal Day bombing ang mga pambobomba. Karasang sala-salabat ang pinagmumulan ng problema. Sa investigasyong ginawa ng pulisya sa Rizal Day bombing, natunto na sa Talisay, Cebu nang galing ang mga materyales na ginamit sa pagpapasabog sa LRT. Ang Talisay City ay isang fishing village. Hindi kaila na may mga mangingisda rito na gumagamit ng pampasabog sa pangingisda. At ang materyales sa paggawa nito ay halos pareho lang sa paggawa ng bombang ginagamit din ng mga gustong magasik ng karasan, tulad ng ammonium nitrate. Nakasindi na. Ilang taon matapos ang Rizal Day bombing, nananatili pa rin ang iligal na paggawaan ng blasting cap sa Talisay. Si Mang Atoy, hindi niya tunay na pangalan, Tubong Talisay. Ordinaryo na sa kanyang paggawa ng blasting caps na ginagamit sa pangingisda. Ito yung trigger device na magpapasabog sa bomba. At ang sangkap sa bomba mismo, madali raw niyang nabibili sa murang halaga. Kaya nga ang tao nagamit ito kasi mahirap, kasi marami na yung malalaking mangingisda dyan yung commercial fishing. Kung ang mga maliliit na mangingisda tulad ni Mang Atoy ay madaling makakuha ng supply para sa mga pampasabog, paano pa kaya may pondong pantustos sa pag-asik ng terorismo? Isa sa maaaring dahilan kung bakit patuloy na nagaganap ang mga pagsabog ay dahil na rin sa madali lang umanong makabili o makakuha ng materyales sa paggawa nito. Paano kasi ang ammonium nitrate ay gamit din na pampataba sa lupa? Bagamat bawal ang mag-import nito, may paggawa naman ito sa bansa. Ang tanging lisensyadong mga negosyante na nagtitinda ng agricultural products ang pwedeng bumili nito. Binibenta walang ID. Ang ibig sabihin nun ay walang mga numbers na pwede mong matrace. Assuming mo na may numbers yung materials na yon, ang pagkuha natin ng kung sino yung bumibili ay napakaburara natin. Minsan tinatanong na natin, anong pangalan mo? Ano yung iyong tirahan? Hindi natin chinecheck, tama ba yung sinasabi nitong pangalan niya o tirahan ba talaga niya to? Kasi itong pambobomba isa sintomas niyan ng mga tao, ng mga grupo na may gusto silang sabihin, no? Kaya lang ang pagsasabi nila, bomba ang ginagawa nilang bunganga, no? Maging dito sa Maynila, madali ring makakuha ng kemikal na gamit sa pampasabog. Si Mang Jose, aminadong dynamite fisherman. Sa Cavite pa raw galing ang supply niya ng ammonium nitrate. At kahit paminsang nasabugan na siya ng mismong bombang ginawa niya, hanggang ngayon, patuloy pa rin ang pagdidinamita niya. Kung mayroon lang akong sapat na puhunan na para magbago ko ng hanabuhay, magbabago ko ng hanabuhay, then alam kong delikado to, na hanabuhay na to Pero ang magawa ko, ayon sa Republic Act 9516, mahigpit na ipinagbabawal ang paggawa ng bomba tulad ng dinamita at blasting caps. Reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakabilanggo ang parusa sa sinumang mahuhuling gumagawa, gumagamit o nagtatago ng iligal na mga kagamitan sa paggawa nito. Pagkatapos ng 9/11 bombings, ipinasa ang mga panukalang batas laban sa terorismo. You know, we have such beautifully crafted laws, no? In fact, palagi tayong una sa Southeast Asia sa pagandahan ng laws and regulations. Pero sa kabila ng batas kontra terorismo, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga pambobomba sa bansa. Ngayong taon, mula Enero lamang, hindi bababa sa 6 na po ang bilang ng pagsabog at attempted bombings sa buong bansa. Sa findings ng pulisya, karamihan sa bombang mga ginamit ay homemade.
Aminado ang otoridad na hirap silang bantayan ang distribusyon ng materyales sa paggawa ng bomba. Siyempre, hindi naman natin laging nababantayan yan. Nalulusan tayo. May mga strategy din sila kasi pag sinabi natin parang yung organized crime na tinatawag. Ang iba sa materyales na gamit sa pampasabog ay galing pa sa ibang bansa. Hindi raw madaling bantayan ang pagpasok ng mga ito. Butas na butas ang mga coastlines mo, di ba? You have one of the longest coastlines. Kasi ang mga pulis, ang mga kapulisan, konti lang sila no? Iski ikalat mo yung 120,000 na yan sa buong archipelago, talagang manipis na manipis yan. May paraan naman daw upang mabantayan ang mga kemikal o kagamitang ito. Pinapaigting namin yung aming intelligence community na pag mayroon silang daladalang mga bagay na pwedeng maging sangkap ng isang bomba, pinasusubaybayan namin kung talagang doon nila gagamitin. Kulang daw kasi tayo ng mga makabagong kagamitan na makatutulong sa pagsugpo ng ganitong gawain. Not only that, yung limitation ng equipment, sapagkat ang mga equipment ay napakamahal. The only way na matitrace mo kung saan ang gagaling ang mga bomb implements is kung ang mga implements na yan ay meron tracer. Para kay Professor Carlos, isyong politikal kung bakit mayroong mga pagsabog na nagaganap sa ating bansa. Isang bagay na kailangan tugunan ng pamahalaan. Kasi itong pambobomba is a symptom, sintomas niyan ng mga tao, ng mga grupo na may gusto silang sabihin. No? Kaya lang ang pagsasabi nila, bomba ang ginagawa nilang bunganga. No? Sa mga naganap na pagsabog nitong nakarang linggo sa Mindanao, napapabalita ng ilang miyembro ng Jamaya Islamiyya ang nasa likod nito. Sina Omar Patek at Dulmatin, mga eksperto sa paggawa ng bomba. Pero para kay Carlos, hindi pa sapat ang hawak na ebidensya ng otoridad para sabihin na Jamaya Islamiyya nga ang nasa likuran ng mga pambobomba. Hanggang magpapatuloy na pansariling interes ang iniisip ng ilan, hanggat hindi nagagampanan ng pamahalaan ng kanyang tungkulin para pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan, ang mga insidente ng pagsabog ay maaaring maging paulit-ulit lamang. Ako si Jiggy Manica at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.